po muna natin si Vice President Inday Sara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. I joined the Philippine National Police Academy and the family and friends of the PNPA Sinaglawin class of 2025. Congratulations as you begin a life dedicated to serving the Filipinos and the country. Thank you for joining our brave men and women who, for choosing PNPA, have committed to enforcing laws and ensuring peace and order in our communities. You have chosen a path that is rough, demanding, and may even be extremely perilous. But this is the right path for you to meaningfully serve the country and demonstrate a sense of patriotism that is profoundly rooted on what is right for the Filipinos and the Philippines. Sa inyong kagitingan at kahandaan na tunay na magsilbi, sana ay lagi ninyong piliin ang tama. Huwag sana ninyong hayaan na mabahiran ang inyong propesyon ng mali. Katulad ng pagkakanulo sa isang Pilipino ng kanyang kapwa Pilipino. Walang kapatawaran ang pagsuko at pagpapakulong sa mga dayuhan ng isang Pilipinong naglingkod ng tapat sa ating bayan. As you fly, fight and win, you will be the patriots who will stand for the truth, die for what is right, and protect the nation from the corrupt, the power-hungry, and the ones who destroy our intrinsic Filipino values of prinsipyo at integridad. Just like those who completed this course before you, you are presented with a choice to become citizens who will uphold the interests of the Filipinos above all else. May you always be reminded of your courage and the incredible strength, will, and determination that made you the men and women that you are today. May you also be reminded that there will be no honor for those who will betray the interests of Filipinos and the country. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Bakbakan natin si Inday Sara. Ito po ay mensahe para sa PNPA 46 Commencement Exercises. Isipin mo yun. Simply, yung mensahe, pero patama kay The Junior yung naturang mensahe. Di ba? Yan ay talagang hindi ho pwedeng maitanggi ni Bangag na sa yung sapul dyan. Ito oh. Basahin ko lang ito. May you also be reminded that there will be no honor for those who will betray the interests of Filipinos in the country. Pagtatraidor, pinatamaan si Bangag, pinatamaan si Torre, pinatamaan si Gibo, pinatamaan si Marvil sa pagtatraidor po nila sa bayan. Pagtatraidor po sa ating gobyerno, sa pamahalaan, sa ating soberanya na isinuko po ng gobyernong Marcos noong March 11, 2025. Malaki po ang problema nila dyan. Yung March 11, 2025, hindi yan makakalimutan ng mga botante sa Mayo 12 dahil yung soberanya ng Republika ng Pilipinas, ikusa po nilang isinuko sa mga banyaga na hindi man lang ipinagtanggol ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte na bilang isang Pilipino. At kailanman, talagang uukit po yan sa kasaysayan na si Tatay Digong ay trinaydor ng gobyernong ito. At sa kasaysayan ng ating bansa, ito na yung pinaka pagtatraydor
pinakamalaking pagtatraidor sa isang tao, sa isang Pilipino. Bukod kay Andres Bonifacio, Juan Luna, na ngayon ay kay former President Duterte. Hindi yan mawawala sa bawat isip, puso ng maraming Pilipino. Na ngayon, Mayo 12, huhusgahan natin ang mga traidor sa bayan. Ang pagkanulo ng ating kapwa sa mga banyaga na maging bayani ng Republika ng Pilipinas, si Tatay Digong. Sabi ni Vice Presidente Sara, maaring hindi na makabalik si PRRD at tanggap naman niya ang kapalarang yan. Pero ano ang kasunod? Ang kanyang pangalan ay mauukit sa kasaysayan bilang isang pinunong pinagkanulo ng bansang minsan niyang pinagsilbihan. Ang pangalang Duterte ay mauukit sa mga kalsada, statwang bato sa bawat gusali. Sa tingin ng kanyang mga kaaway, ang kanyang huling hininga ay tagumpay nila. Sa hinaharap, maraming gaya niya ang mauupo sa gobyerno. Kahit patayin nila ang isang Rodrigo Duterte, ang kanyang legasiya ay mabubuhay sa bawat anibersaryo ng kanyang kamatayan. Ang kanyang pangalan ay magmimistulang bangungot sa lahat ng tumraidor sa kanya. Si PRRD ay mag-8 anyos na ngayon. Nasa dapit hapon na siya ng kanyang buhay. Hello po, Yuri Ghost. Maraming salamat po sa pakulay. Yan po ay totoo, makaukit po yan sa maraming Pilipino na si Tatay Digong ay trinidor at maging bayani po yan. At bayani naman ho talaga. Yan ang totoo. Kaya ngayong Mayo 12, Bot Street, Team Duterte. Kailangan ho, walang kambyo-kambyo. Diretso, Duterte. Nang makaganti ang mga inaapi, ang sambayan ng Pilipino. Nating kalibutan, Pastor Kibuloy, number 53 sa Baluta. Bungo, number 28. De La Rosa, number 22. Henlo, number 30. 34, Lambino. 58, Salvador. Number 10, Bundok. Number 38, Marcolita. Number 56, Philip Salvador. Number 42, Mata. Tama ba? 42 ba si Doc Mata? Kay Doc Mata lang, yung medyo hindi ko na-memorize. Late kasi yung dating ni Mata. Number 42. Kaya mga babayan ko, sa Mayo 12, kita-kits po tayo. Bago po tayo magtapos, pakinggan po natin ang magandang awitin ni Miss Ana Rivera kay Tatay Digong. Siya po muli bukas, 1:30. Shout out sa inyong lahat, guys. Patuplok sa mga hindi pa nagtuplok. Ito ay awitin ni Miss Ana Rivera para kay Tatay Digong. Ang bayan kong sinilangan, aking mahal, aking dangal, kailan may di ka iiwan, magpasawalang hanggan. Pagtangis at pagdurusa ng bayan kong sinisinta, araw-araw ay dalangin, laya'y mapasa atin. Pilipinas kong mahal, damdamin ko'y sinisigaw, galaw ng bawat sandali, ikaw ay ating babantayan. Mahal kong Pilipinas, kita'y paglilingkod hanggang wakas. Tanging hangat ay kalayaan
ng ating bayang sinilangan. Ang bayan kong sinilangan, Aking mahal, aking dangan, kailan may di ka iiwan, magpasawalang hanggang pagtangis at pag-iusa ng bayang kong sinisinta. Araw-araw ay dalangin, laya'y mapasa atin. Pilipinas kong mahal, damdamin ko'y sinisigaw, lagaw ng bawat sandali, ikaw ay aking babantayan. Mahal kong Pilipinas, kita'y paglilingkod hanggang wakas. Tanging hangat ay kalayaan ng ating bayang sinilangan. Mabuhay po tayo mga Pilipino, Fort President Duterte. Siya po muli bukas sa Laon Emilyan, Islang Pilipinas. God first.